Magandang araw sa lahat. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Your Name at welcome sa aming channel kung saan natin pinag-uusapan ang mga importante at nakakaintrigang mga paksa tungkol sa aming mga pamilya at lipunan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napaka-interesanteng phenomenon na siguro ay napansin na ninyo sa inyong mga tahanan. Naobserbahan ninyo ba na ang inyong mga lola, tita, nanay o mga nakatatandang babae sa inyong buhay ay hindi na sumasagot sa mga tawag sa telepono tulad ng ginagawa nila noon? O kaya naman ay nagiging mas selective sila sa mga tawag na sinasagot nila? Hindi kayo nag-iisa sa pagkakaobserba na ito. Maraming pamilya ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon at minsan ay nagiging dahilan pa ito ng pag-aalala o pagkakakunwari na walang pakialam ang mga nakatatandang babae sa kanilang mga kaanak. Pero ang totoo, may mga malalim at valid na dahilan kung bakit nangyayari ito. At sa video na ito, sisiguraduhin natin na maintindihan natin ang lahat ng aspeto ng pagbabagong ito. Una sa lahat, dapat nating unawain na ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa physical changes na nangyayari sa aming katawan. Kasama rin dito ang mga psychological at emotional na pagbabago na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga senior citizens sa mundo. Ang telepono, na noon ay isa sa pinakamahalagang paraan ng komunikasyon, ay maaaring maging source ng stress, anxiety o kahit trauma para sa mga nakatatandang tao, lalo na sa mga babae na may mga unique na karanasan at challenges sa kanilang buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga senior women ay nagiging hesitant na sumagot sa mga tawag ay ang fear of scams at fraudulent calls. Sa panahong ito, napaka-common ng mga scammer na target ang mga nakatatandang tao dahil sa perception na sila ay mas vulnerable at madaling maloko. Ang mga senior women na karaniwang mas naging cautious sa takbo ng panahon dahil sa kanilang mga karanasan sa buhay ay nagiging extra careful sa mga hindi nila kilalang numero. Minsan, kahit mga legitimate na tawag ay hindi na nila sinasagot dahil sa takot na baka ito ay scam. Maraming mga nakatatandang babae ang nading biktima ng mga telephone scams o narinig ang mga kwento ng kanilang mga kaibigan na naloko sa ganitong paraan. Ang trauma mula sa mga karanasang ito ay nagdudulot ng lasting effect sa kanilang relationship sa telepono bilang communication device. Hindi ito dahil sila ay paranoid o irrational, kundi dahil sila ay natutong mag-protect sa sarili nila base sa mga real na panganib na nasa paligid nila. Bukod sa fear ng scams, ang health concerns ay isa ring malaking factor. Maraming mga studies ang nagpapakita na ang aging process ay maaaring magdulot ng mga changes sa hearing ability ng mga tao. Ang age-related hearing loss o presbycusis ay very common sa mga senior citizens at ito ay maaaring magpahirap sa kanila na marinig ng malinaw ang mga boses sa telepono. Imagine kung kayo ay nasa sitwasyong hindi ninyo naririnig ng maayos ang kausap ninyo sa telepono. Magiging frustrating at nakakahiya ito, di ba? Para sa mga nakatatandang babae na nakakaranas ng hearing difficulties, ang pagsagot sa telepono ay maaaring maging source ng anxiety at embarrassment. Ayaw nilang mag-appear na hindi nila naiintindi ang sinasabi ng kausap nila, kaya mas pinipili nilang hindi na lang sumagot. Ito ay isang natural na defense mechanism para protektahan ang kanilang dignity at self-esteem. Ang cognitive changes ay isa ring importanteng faktong dapat nating isaalang-alang. Habang tumatanda ang mga tao, normal na magkaroon ng mga subtle changes sa memory, processing speed at cognitive flexibility. Hindi ito nangangahulugang lahat ng mga nakatatandang tao ay may dementia o Alzheimer's disease. Pero ang mga minor cognitive changes ay maaaring magpahirap sa kanila na mag-process ng information ng mabilis, lalo na sa unexpected na mga sitwasyon tulad ng biglang pag-ring ng telepono. Ang telephonic communication ay nag-require ng real-time processing at immediate response na maaaring maging challenging para sa mga taong nakakaranas ng age-related cognitive changes. Ang mga senior women ay maaaring naging mas selective sa mga tawag na sinasagot nila
dahil gusto nilang siguraduhin na ready sila mentally at emotionally para sa conversation na yon. Isa pang napaka-importante aspeto na dapat nating pag-usapan ay ang social dynamics at changing social circles ng mga senior women. Sa edad na 65 at pataas, maraming mga babae ang nakakaranas ng mga major life transitions. Ang mga anak nila ay may sariling pamilya na, ang mga kaibigan ay may sariling health issues o namatay na, at ang kanilang social world ay nagiging mas maliit at mas controlled. Sa ganitong sitwasyon, ang mga hindi familiar na tawag ay maaaring makita nilang intrusion sa kanilang carefully managed na social environment. Ang mga senior women ay nagiging mas protective sa kanilang energy at emotional resources, kaya pinipili nilang mag-focus sa mga relationships at interactions na talaga namang meaningful at importante sa kanila. Ang concept ng energy conservation ay napaka-crucial sa pagkakaintindi sa behavior na ito. Habang tumatanda ang mga tao, ang kanilang physical at emotional energy ay nagiging mas limited. Ang bawat social interaction ay nag-require ng energy expenditure at ang mga senior women ay natutong maging strategic sa kung saan nila gagamitin ang kanilang limited na energy. Ang pagsagot sa mga random o unexpected na tawag ay maaaring makita nilang unnecessary na energy drain. Maraming mga nakakatandang babae rin ang nagiging mas komportable sa face-to-face interactions kumpara sa telephonic communication. Ang personal na interaction ay nagbibigay sa kanila ng visual cues, body language, at overall context na nakakatulong sa mas effective na communication. Sa telepono, nawala ang mga visual elements na ito na maaaring magpahirap sa kanila na fully engage sa conversation. Ang technology gap ay isa ring hindi maiiwasang factor. Ang mga senior women ay lumaki sa panahon ang telepono ay simpleng landline device lamang. Ngayon, may mga smartphones, caller ID, voicemail at iba pang features na maaaring overwhelming para sa kanila. Ang complexity ng modern communication devices ay maaaring magdulot ng anxiety at reluctance na gamitin ang mga ito. Hindi rin natin dapat kalimutan ang role ng past experiences sa pag-shape ng current behavior. Maraming mga senior women ang may mga negative experiences related sa telephone communication, maaaring harassment calls, bad news na natanggap sa telepono, o mga traumatic conversations na nangyari through phone calls. Ang mga memories na ito ay maaaring mag-contribute sa kanilang current reluctance na sumagot sa mga tawag. Ang grief at loss ay isa ring malaking faktor na dapat nating isaalang-alang. Sa edad na 65 at pataas, maraming mga senior women ang nakaranas na ng pagkamatay ng kanilang asawa, mga kaibigan o mga kaanak. Ang telepono ay maaaring naging associated sa mga painful memories ng huling conversations with their loved ones o sa pag-receive ng bad news about deaths o illnesses. Sa ganitong emotional context, ang tumunog ng telepono ay maaaring mag-trigger ng mga painful memories o anxiety about potentially receiving more bad news. Ito ay isang protective mechanism ng psyche nila para iwasan ang potential emotional pain. Ang independensya at autonomy ay mga napaka-importanting values para sa maraming mga senior women. Sa lipunang Filipino, ang mga nakatatandang babae ay kadalasang naging caregivers sa loob ng maraming taon, nag-alaga sa mga anak, asawa, magulang at iba pang family members. Pagdating sa senior years nila, maaaring magkaroon sila ng strong desire na mag-maintain ng control sa kanilang environment at decisions. Ang selektibo na pagsagot sa mga tawag ay maaaring isang manifestasyon ng kanilang desire na mag-maintain ng kontrol sa kanilang daily routine at social interactions. Hindi ito dahil sila ay antisocial o walang pakialam, kundi dahil gusto nilang maging intentional sa kung sino ang makakausap nila at kailan. Ang health anxiety ay isa ring common issue sa mga senior citizens. Maraming mga nakatatandang babae ang nagiging mas conscious sa kanilang health status at natatakot sa mga potential emergency situations. Ang unexpected na mga tawag ay maaaring mag-trigger ng anxiety na baka ito ay emergency call or bad news about someone's health.
Sa kabilang banda, maaari rin silang ma-worry na baka hindi nila ma-handle ng proper ang emergency situation kung may tumawag na nangangailangan ng immediate help. Ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng avoidance behavior when it comes to answering phone calls. Ang sleep patterns ay isa ring praktikong consideration. Maraming mga senior citizens ang may altered sleep schedules at mas sensitive sa mga interruptions. Ang tumunog ng telepono ay maaaring madisrupt ang kanilang rest o afternoon naps na napaka-importante sa kanilang overall health at well-being. Para sa mga senior women na may mga health conditions na nagre-require ng regular rest, ang pagsagot sa mga unnecessary na tawag ay maaaring makita nilang hindrance sa kanilang health management routine. Ang financial concerns ay isa ring factor na hindi dapat nating baliwalan. Maraming mga senior women ang may limited income at nagiging mas conscious sa kanilang expenses. Sa panahong ito ng inflation at rising costs, ang bawat gastos ay carefully considered. Ang mga long-distance calls or international calls ay maaaring makita nilang unnecessary expense, kaya pinipili nilang hindi sumagot lalo na sa mga hindi familiar na numbers. Bukod dito, maraming mga telephone scams ay nakatarget sa financial exploitation ng mga senior citizens. Ang awareness sa mga scams na ito ay nagdudulot ng general wariness when it comes to telephone communication. Ang role ng family dynamics ay isa ring importanteng aspetong dapat nating pag-usapan. Minsan, ang mga senior women ay nagiging mas dependent sa kanilang mga anak o apo para sa communication management. Maaaring may mga family arrangements na ang mga younger family members ang nag-handle na ng most phone communications, lalo na ang mga business-related calls. Sa ganitong setup, ang mga senior women ay nagiging comfortable na hayaan ng iba na mag-handle ng telephone communications at sila naman ay mag-focus sa mga personal at meaningful conversations na face-to-face na ginagawa. Ang privacy concerns ay isa ring growing issue sa digital age. Ang mga senior women ay nagiging mas aware sa mga issues related sa privacy at data security. Ang fear na ang kanilang personal information ay makompromise through phone calls ay nagdudulot ng reluctance na makipag-engage sa mga telephone conversations, lalo na sa mga strangers. Maraming news reports about identity theft, financial fraud at iba pang crimes na nag-start sa telephone conversations ay nagpapalakas ng awareness na ito at nagdudulot ng protective behavior. Ang physical limitations ay isa ring praktikong issue. Maraming mga senior women ang nakakaranas ng arthritis, tremors o iba pang physical conditions na nagpapahirap sa kanila na hawakan ang telepono ng comfortable. Ang pag-dial ng mga numbers, pag-hold ng teleponong receiver o pag-navigate ng smartphone features ay maaaring maging physically challenging. Sa ganitong situations, ang pagsagot sa mga tawag ay nagiging physical burden rather than simple communication activity. Ang anticipation ng physical discomfort ay maaaring magdulot ng avoidance behavior. Ang social anxiety ay isa ring psychological factor na dapat nating isaalang-alang. Habang tumatanda ang mga tao, maaari silang maging mas self-conscious sa kanilang communication abilities. Ang takot na baka hindi nila ma-express ng proper ang kanilang thoughts o hindi ma-understand ang sinasabi ng kausap ay nagdudulot ng telephone anxiety. Ang social anxiety na ito ay mas lalo pang lumalala kung ang tawag ay galing sa mga strangers o formal institutions like government offices, hospitals o businesses. Ang pressure na maging articulate at responsive ay maaaring overwhelming para sa mga senior women na nakakaranas ng age-related changes sa cognitive at communication abilities. Ang cultural factors ay isa ring importante consideration sa Filipino context. Sa aming kultura, ang mga nakatatandang babae ay kadalasang ginagalang at hindi kina-challenge ang kanilang mga decisions. Kung ang isang senior woman ay nag-decide na hindi na sumagot sa mga certain na tawag, ang kanyang pamilya ay kadalasang nire-respect ang desisyon na ito without questioning.
Bukod dito, sa Filipino culture, ang personal at face-to-face na communication ay mas valued kumpara sa telephonic o digital communication. Ang mga senior women ay mas komportable sa traditional na paraan ng pakikipag-ugnayan at ito ay reflected sa kanilang preference para sa personal visits rather than phone calls. Ang depression at loneliness ay mga common issues sa mga senior citizens na maaaring mag-contribute sa withdrawal from social communications, including telephone conversations. Ang feeling na isolated o disconnected from the world ay maaaring magdulot ng general apathy towards communication. Paradoxically, ang telepon ay dapat sana ay tool para makombat ang loneliness. Pero para sa mga senior women na nakakaranas ng depression, ang effort na kailangan para sa telephone communication ay maaaring mas malaki pa kaysa sa benefits na makukuha nila. Ang medication effects ay isa ring practical consideration. Maraming mga senior women ay nag-take ng multiple medications para sa iba't ibang health conditions. Ang side effects ng mga medications na ito ay maaaring mag-include ng drowsiness, confusion, dizziness o iba pang symptoms na nagpapahirap sa effective telephone communication. Ang timing ng medication intake at ang effects nito sa cognitive at physical functioning ay maaaring mag-influence sa willingness nila na sumagot sa mga tawag sa certain times of the day. Ngayong naintindihan na natin ang mga iba't ibang dahilan kung bakit ang mga senior women ay nagiging selective o tuluyang humihinto sa pagsagot ng mga tawag sa telepono, importante na pag-usapan natin kung paano natin sila mas masusuportahan at mauunawaan. Una, dapat nating i-validate ang kanilang feelings at decisions. Hindi tama na i-judge sila o sabihin na nagkulang ang pakikipagkapwa nila. Ang kanilang behavior ay may mga valid na dahilan at ang pag-acknowledge natin sa mga dahilang ito ay makakatulong sa mas better understanding at relationship. Pangalawa, maaari nating i-explore ang alternative communication methods na mas comfortable para sa kanila. Maaaring mas prefer nila ang text messaging, video calls o face-to-face visits. Ang pag-adapt natin sa kanilang preferred communication style ay magpapakita ng respect sa kanilang needs at limitations. Pangatlo, importante na protektahan natin sila from potential scams at fraudulent activities. Maaari nating i-educate sila tungkol sa common scam techniques at mag-set up ng caller ID o call blocking feature sa kanilang phones para mas ma-filter ang mga suspicious calls. Pang-apat, maaari nating mag-establish ng regular communication schedule na predictable at komportable para sa kanila. Halimbawa, maaaring mag-agree tayo na tawagan namin sila sa specific na oras ng araw kada linggo para alam nila na expected ang tawag at hindi sila ma-surprise. Panglima, importante na maging patient at understanding tayo. Ang aging process ay challenging at ang mga changes na nangyayari sa kanila ay hindi madali. Ang aming compassion at patience ay malaking tulong sa kanilang overall well-being. Pang-anim, maaari nating i-involve sila sa decision-making process when it comes to communication preferences. Tanungin natin sila kung ano ang mas komportable na paraan para sa kanila at irespeto natin ang kanilang choices. Sa wakas, dapat nating tandaan na ang behavior na ito ay hindi reflection ng kawalan ng pagmamahal o interes sa amin. Ang mga senior women ay may mga complex na dahilan para sa kanilang actions. At ang pag-intindi natin sa mga dahilang ito ay makakatulong sa mas meaningful at supportive na relationship. Ang pagsagot sa mga tawag sa telepono ay maaaring tumuloy na maging challenging para sa mga senior women. Pero ito ay hindi nangangahulugang disconnected na sila sa mundo o sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng understanding, patience at creative communication strategies, maaari pa rin nating ma-maintain ang meaningful connection sa kanila. Ang key ay ang pag-acknowledge na ang aging ay isang natural process na may mga accompanying challenges. At ang aming role bilang mas nakakabakang generation ay ang mag-provide ng support at understanding, hindi judgment o frustration. Sana ay na-enlighten kayo ng video na ito
at na-realize ninyo na ang behavior ng mga senior women when it comes to telephone communication ay may mga valid at understandable na dahilan. Ang next time na makakasalamuhan ninyo ang mga nakatatandang babae sa inyong buhay, sana ay mas magiging compassionate at patient kayo sa kanilang communication preferences. Hindi lang po ito tungkol sa telephone calls, ito ay tungkol sa pagrespeto sa dignity, autonomy at unique needs ng mga senior women sa aming lipunan. Sila ay nag-contribute na ng malaki sa aming mga buhay at sa society. At ngayon ay aming time na mag-contribute tayo sa kanilang comfort at well-being. Kung na-enjoy ninyo ang video na ito at natuto kayo ng something new, please don't forget to hit that like button at isubscribe sa aming channel para sa mas maraming informative at meaningful content tulad nito. I-share din ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring ma-benefit sa information na ito. Mag-comment din kayo sa baba kung may mga own experiences kayo related sa topic na ito o kung may mga additional insights kayo na gusto ninyong i-share. Ang inyong mga comments ay nakakatulong sa aming community na mas maging understanding at supportive sa isa't isa.